Phone certification tips as somebody na nag-remedial, na nag-remedial sa phone cert. Yes, that's right guys. Nag-remedial ako sa phone certification ko. Bali yung first try ko is failed. And then fortunately, nabigyan ako ng another chance. Yun na yung remedial at doon pa ako nakapasa guys. Pero yung remedial ko naman, mataas-taas din naman yung naging grade ko nun. Mga line of 9 din. Marami ng videos na ginawa phone certification tips. Pero ito lang yung mga essential lang sa akin. For me, una sa lahat, you have to be attentive. I mean, attentive listening, ganon. Ano yung attentive listening na sinasabi ko? Yung pag-start na, I mean, pag sinabi na, are you ready na, tapos start na, nakafocus ka na, nakikinig ka na talaga dapat. O, pag sabing ring-ring, o opening speed mo na agad, di ba? So, makikinig ka sa response ng caller. Halimbawa, sinabi niya, "Hi, I'm Julie. I'm the wife of John. He's a patient there." So, nasulat mo na si Julie, wife, tapos ang patient si John. Para hindi ka nagtatanong-tanong kung ano nga ulit yung pangalan mo, tatanungin mo na naman, sino nga yung patient. Kasi baka, di ba, ikaw yung caller, parang kakainis man doon, hindi nakikinig. So, dapat may attentive listening ka, guys. So, unang sinabi pa lang ng caller, nakuha mo na lahat ng details, di ba? Julie, wife, si John ang patient. So, can I get the patient's date of birth, please? Since nakuha mo na yung first name, hindi mo na itatanong kung ano yung first name. So, pag type in mo ng date of birth, may first name ka na nakasulat. At saka, alam mo na din kung sino nga hanapin mo sa next of kin mo. Kasi naisulat mo na lahat sa una-una pa lang. So, ayun. Kailangan naka-focus ka. Naka-ano ka talaga. Naka-in the zone ka, kumbaga. Number 2, wala na talagang guys, pero kailangan talaga, you have to memorize your protocols by heart. Para kahit anong pasikot-sikot sa inyo ng caller, ay alam niyo kung ano yung isasagot niyo. And also, number 3, practice your English communication skills. And again, lagi ko itong sinasabi. Kasi, paano ka naman makakapag, may gusto kang itanong, pero hindi mo alam paano mo itatanong. Di ba? So, paano yun? Di ba? Parang natulala ka na lang, na-stop ka na, gano'n. So, kailangan, kung makakapagsulat ka ng mga script mo, okay naman yun. Kaso minsan kasi, sa sobrang kaba, nakakalimutan na lahat. Mag-practice ka ng mga isasagot mo. Ganon. Number 4, huwag kang kakabahan. Char, nakakaba talaga, sa totoo lang. Pero nung time na nag-PC ako, parang nag-in the zone ako. Alam mo yun, yung parang confident ang feel ko. Kasi nga, last chance ko na yun kasi nga, nag-remedial na ako. So, be confident. Huwag kang magpapatalo sa kaba mo or else mabablock out ka talaga. Mamimental na ka lahat ng mga na-memorize mo, mawawala iyan. Pag sa sobrang kaba mo. Kaya, kung pwedeng, kumalma ka, huminga kang malalim. Pag sabi mo, can I put you on hold? Yun, huminga ka mo ng malalim para makapag-focus ka. Kasi minsan, guys, sobrang kabado mo naman. Especially sa kagaya ko na hindi sanay mag-take ng phone calls, hindi ko naman trabaho yun noon. Ngayon lang yun na yung trabaho ko ngayon. Siyempre, hindi mo kabisado kung ano yung sasagot. Yun, kinakabahan ka talaga. So, yun lang, huwag kayo masyadong kabahan. Be confident enough na you have memorized your protocols by heart. At saka be confident lang na may presence of mind ka talaga. Kasi minsan sobrang kaba nga, nawawala yung presence of mind mo. Kaya, kumalma ka. And next one is practice navigating your EMR. Since may access naman kayo niyan 24/7, malaking factor yun na kabisado mo yung pasikot-sikot ng EMR mo para mabilis yung trabaho mo. At saka may alam mo na yung flow. Halimbawa, na-determine mo na kung ano yung protocol, alam mo na kung saan ka pupunta para i-check kung pasok ba yung patients na doon. Okay? So, practice your EMR. If you have time in the weekend, i-access nyo yung account nyo, tapos parang i-explore nyo kung may mga shortcut ba, or parang alam nyo lang kung saan banda yung pipindutin nyo. At saka kung meron ka, may ring-ring body ka sana. Ganon, ring-ring body. Pero kung wala naman, have somebody, charing, yung padong tips. Kasi minsan kanya-kanya kasing diskarte yan guys kung paano ka papasa, kung paano mo mapapadali yung buhay mo during the phone search. So, as for me, ayun, inopen ko na lahat ng mga tabs na kailangan ko. Ang notepad na gamit ko ay yung sa laptop ko lang. Doon ako naglagay ng mga notes doon. Actually, naglagay din ako ng mga questionnaire doon. Yung mga pin scale, mga ganun. Nandun na sa notepad ko lahat yung mga sunod-sunod na mga details na kailangan ko sa patient. So, kanya-kanyang diskarte nyo na yan. Kung paano nyo may papadali yung phone search ninyo at paano nyo maipasa. Kaya, good luck sa inyong lahat. And see you on the other side. Yung nasasabi, see you on the other side. Kasi pag naipasa nyo na yung phone cert, guys, there will be a 90% chance na makaka-graduate na din kayo at mapasa nyo na din yung phase 2. Kaya, yun lang, and God bless you.